Broadcasting Region 1. Region 1. This is BBS. Bicol Broadcasting Systems Incorporated. DWLV 91.9 MHz. Your news and music stations. BBS. Basta Bareta. Sigurado. Alas 6:54. Hali sa BBS News Center Naga. Uyan ang mga nagbabaga. Resko. Mga baretang sigurado. Ini ang BBS Primetime News. Mga tugang maray na aga, ako si Junel Cuba. Sa headlines kita kan sa tuwing mga barata sa lado lokal. Comelec Naga, preparado na sa paglansar ka na mga sertipiko di kandidatura ka na mga makandidato sa lokal eleksyon. Presidente ka na Farmers and Fishery Folk Association na nangangapudan sa mga pariyo kani para uma na pangatamanan na ang mga tabang na idinudol kan Departamento kan Agrikultura sa Bicol. Naga City Abattoir Production degdi sa laog kan na syudad kan na Naga nakapag-prehistro nin 13 sa kada aldaw kan nakali sa nasimana. Sa pamayupakan mga parata sa lado lokal, seasonal vendor sa Naga, hinabunan kan mga parataban sa kasagsagi kan na piyesta. Nagkapira nga mga munisipyo sa Kabikulan pinaglalauman kan na Philrice Bicol na makapag-dideliver nin na binhi para man sa sendang pagtanom. Pamayupa ka na mga barata sa lado lokal, PCR sa siyudad Naga nagpahayag na generally peaceful ana okasyon kan piyesta ka nakali sa nasimana sa Naga. Sasatuya pa nga pamayuka na mga barata sa lado lokal. Kadaklan sa mga kaso na naglaog sa PNP Naga, kana panahon kan piyesta iyo ang kaso nin pandudukot o snatching. Sa iba pang pamayukan na mga barata sa lado lokal. Mayo pa nakakaabot na ano man na kaso hali sa ombudsman sa kampo ka na Team 1 Pamplona dumad sa ikinaso sa saindak na saindang mga kalaban sa politika. Iyan ang mga headlines kan mga barata, mga detalyes at yan pagkatapos po nin pagirumdong. Mga tugang, ako po si Junel Cuba. Sa detalyes na kitakan sa tuyang mga barata sa lado lokal, ang Comelec digdi sa laog kan na siyudad Naga preparado na sa pagplanchar kan na mga kandidato kan sa indang Certificate of Candidacy o COC sa masunod na simana pitsa 1 kan bulan kan no Oktobre. Preparado naman ang Comelec Naga para man sa pagplanchar kan mga kandidato para sa local election na 2025 degdi sa laog kan siyudad Naga. Ini ang pinagtawanin doon ni Abogado Maiko Julia degdi man maarama na kan mga tao ang sindang mga pagpipilian na asin buburutuhan para magkaigwanin pwesto sa masunod na termino magpuon sa lokal sa gudang national na libelo. Liwat na nagpagirumduman ngunyan ang Commission de Election Comelec sa laog kan siyudad Naga nga dai naman may isug o magkakaigwanin extension an oringal daw kan pagparehistro kaya digdi tigmawot ninda na makapagparehistro nin amay ang mga bagong botantes mga magparehistro liwat asin man nagrelipat sa laog kan na siyudad ni Naga. Ta iba pa nga detalyes kana sa tuya pa nga mga barata sa lado lokal. Mga election officer mapasairarom sa training kan APG
operation ka na automated counting machine na gagamito na sa eleksyon na 2025. Boyet Paderes sa detalye. Padagos mo na ang ginigibong preparasyon kan Comelec Naga para sa nagdadangadang na perilian. Sigon sa election officer kan Naga na si Atty. Michael Julia, katakod kan mga pag-andam ninda sa bulan kan Nobyembre. Masa irarom na ang gabos na personalized kan sa ilang opisina sa sarong training dapit sa pag-operate kan mga bagong igipahin na gagamitin sa election sa masunod na taon. Sinabi ni Julia na matapos mag-training sa Manila ang mga election officer, sa inda naman na isa sa irarom sa training ang mga electoral board o mga teachers. Sinabi pa kayo nila ngunyag pa sana nagkukuha na sila ng mga maestra o mga paratokdo na ma-survey sa perilian tanganing isa-irarom sa sinambit ng gigibon na training kan Comelec Naga. Para sa BBS News, Boyet Paderes. BBS, Basta Bareta, sigurado. Sa iba pang detalyes kan mga barata sa lado lokal, sa laog ning 7 aldaw, anda bulan ka na September, nakabuno anda syudad ka na Naga, ni na uminabot sa 2,603 295 daily average na kung saan nakatampad kan 1,255 o 125,723 kilograms. 93 sa kainiya 13 daily average nakatampad man kan 13,305 kilograms. Basado sa pahig ni Mr. Anselmo Manyo, ang acting abattoir manager, kay ba sa NCDE service fee, ada slaughter fee, kilo, anti-mortem fee, head pusa mortem fee, kilo coral fee, head permit fee, head carcass splitting fee, head service fee, liming fee, head transfer certificate of animal ownership, as in flat rate service fee, head for litsun. Maski buminaba nga ni ang numero ka na nagproseso, gikan sa 2,350 ka nagtalikod na taon, pasiring sa 2,170 sana ngunya na taon ana pinagabuno na urig sa abatwa kan siyudad Kanaga. Naglangkaw man girare ang koleksyon kana sa indang opisina na nagaabot sa 227,799.60 pesos. 43.39% na paglangkaw kani kumpara ka nakalis na taon na inuli sa mga bagong taripa na ipinautob mo niya na taon kung saan mas nilangkawan ang singil kan mga hayop na pinagbubuno sa abatwa kan siyudad ni Naga. Sa iba pang detalyes kana sa tuya pa nga mga barata pa sa lado lokal, mga kaso kan human trafficking sa Bicol, tututukan kan regional state prosecutors. Darrell Banyas sa detalye. Ipinahayag ang regional prosecutor ka na Bicol sa paagi ni Deputy Prosecutor Attorney Jaime Calleja at sa Regional Public Attorney Giselle Garcia na pigtututukan ninda sa riyon ang mga kaso ng trafficking in person sa Manila ay narona kan Kabikulan. Pinahayag kan mga opisyal na sa Kabikulan, igwang gabos na 67 kaso ng pagbalgal sa anti-trafficking in persons up of 2003 kung saan kadaklan kaini 90.4% ang may relasyon sa prostitusyon, mantang 7 ang biktima ng labor exploitation na nasa 9.46%. Sinabi na iguanan na nasa 14 mga suspect ang napakonvict na kan Regional Prosecution's Office, anom ang acquitted, 21 ang kaso ka na dismiss, asin sa man ang na-archive. Tinawanduo na padagos ang pag-ibo ni Nakdang kan Department of Justice sa paagikan Public Attorney's Office, Regional Prosecutor asin iba pa, tangarig na maprotehiran ang mga biktima ng trafficking asin man mapanimbag sali ang mga enveltong suspektado. Dagdag na barata sa lado lokal, Darrell Banyas, Basta Bareta, sigurado. BBS, Basta Bareta, sigurado. Sa iba pang detalyes kan mga barata sa lado lokal, pagkakaigwan ninda pag-welcome asin na pagdako pa sa mga G-workers, suspendido pa sa kudngunyan digdi sa laog kan siyudad Kanaga. Sa pagkakatapos pa lang kan na piyesta, alagad suspendido pa mananggad
ana pagdadakop sa mga illegal parking asin man da jaywalkers digdi sa laog kan na Syudad Canaga. Ang bagay na yan pinagkumpirmar mismo ni Arnulfo Fausto, temporaryong pinagsuspindi subot kan PSO, ada pagdakop sa mga nasambitan ng nagbabalga sa lay trapiko para maakomodar ang mga bisita sa laog kan Syudad Canaga. Daiya nag-aaram kan sinambit ng ordinansa na ipinapautob kan na syudad orog na sa lado kan trapiko, partikular na ada mga pagpaparking sa bakong designadong lugar asin man ang pagbalyo sa bakong mga designado man na mga pedestrian lane digdi sa laog kan na Syudad Canaga. Day pa man sigurado kuno arin ibabalik liwat ang pagpapasulod kan welcome ordinance asin ang pagdakop duman sa mga jaywalking. Alagad inaabisuan ang publiko na magpreparar sa pagbalik na sambit ng mga reglamentos o mga ordinansa digdi sa laog Canaga. Ang welcome ordinance asin man ang jaywalking ordinance saro sa pinagkakakitaan ng kwarta kan Syudad Canaga na minalaog sa kaban kan lokal na gobyerno kan Naga. Sa iba pang detalyes kan sa tuya pang mga barata sa lado lokal, lalaki duman sa Banwan kan Libmanan Kamar de Sur, dakop kan mga autoridad. Mike Gravito sa detalye. Taina na kapalagpas sa kamot kan mga autoridad dyan sa Banwaan kan Libmanan Camarines Sur. Ang sarong persona na naatubang sa paglapas kang revised penal code matapos na ini. Ang dagos na nga palawasan mandamento de aresto kanusgado. Sa report gikan sa PNP Libmanan pasado alauna nin hapon kasudma duman sa barangay Malbugon, Libmanan Camarines Sur, kan takmaon kang tracker team kan Libmanan Municipal Police Station. Ang persona kan pinagapod na si Jason, residente kang naunambitan na nga barangay. Pinagadakop si Jason sa bertud kan mandamento de aresto na ipinagpaluwas kang Municipal Circuit Trial Court dyan sa Banwaan kang Libmanan Camarines Sur. Ang pagkakadakop kay Jason, na parte kan mas pinakusog asin man pinaisog na kampanya kan mga autoridad dyan sa Banwaan kang Libmanan dapit sa anuman na klase nin kriminalidad. Para sa serbisyo publiko, si Mike Gravito, Basta Bareta, sigurado. BBS Basta Bareta, sigurado. Sa iba pang detalyes kan mga barata sa lado lokal, seasonal vendor nahabunan hindi mababa sa 3,000 pesos na kantidad nin paninda. Labi-labi ang paghinayang unyang kansarong seasonal vendors na dayo digdi sa laog kan Syudad Canaga kanhini. Habunan hindi pa mababa sa 3,000 na kantidad kada sa iyang pinagtitinda ngunya na panahon kan piyesta digdi sa laog kan Syudad Canaga. Basado sa paratyenda, turog siya kan salisian kanda daibistado nga mga parabon na nga pudan anda street vendor sa lokal na gobyerno kan Syudad Canaga na paurugon pa ada pagsyerto kan na seguridad kan mga nagtitinda sa laog kan Syudad Canaga. Urog namad na nagahanap buhay man sindanin na legal. Alagad yaon man giraray ang mga pasaway na mga komunidad o sa komunidad, partikular na ang mga parabuna kung sain digdi pinagpiperwisyo ang mga legal na nagahanap buhay na mga paratinda. Iba pa nga detalyes kan sa tuya pa nga mga barata sa lado lokal. Wanted person sa laog kan Syudad Canaga, dakop kan mga autoridad. Bus o Kaisminda sa detalye. Arestado ana sarong wanted di sa siyudad ni Naga ini matapos na mataymingan kan mga autoridad na ana suspect ana sinasabing ini ana nagatatago sa mga autoridad alagad na sa mahigos na paghanap kan mga miyembros kan na PNP ini ana day nakapalag kana bigla na lang na ramalan ana ang suspect ana sinasabing ini ana nakikipag-inuman pa sa iyang mga kabarkada. Alagad ini ana day na nakapalagan sa kinahon kan mga autoridad alas 11:30 ni na alas 11:30 ni na pagkabanggi sa Zona 3 kan Barangay Triangulo, Naga City. Ang suspect ministro sa pangarang sa alias na Russell,
40 anyos, sarong laborer, residente kan Barangay Triangulo, Naga City. Asin inina sa kusuri ng inyan kan substation number 5. Si Police Major Nolan Romubio ang naginutan sa pag-arestar sa nasambitan ng suspect. Bitbit ang mandambihan to the resto na pinagpaluwas sa sala ni Judge Soliman Santos Jr. Presiding Judge kan Municipal Trial Court Branch 61 na nakapasi sa siyudad ni Naga, July 26, 2021 pa, kan pinaluwasan mandambihan to the resto sa nasampitan ng suspect, asin sa rupang mandambihan to the resto sa na pinagpaluwas sa Nobyembre 3, 2022. Ang nakonsign ini ang pagbalgar kan Section 5 Republic Act 9165 ang pinagatubang na kaso kan nasampitan ng suspect sa rupang mandambihan to the resto. Ang pinagpaluwas sa suspect sa pagbalgar paman giraray kan Presidential Decree 1612 na anti-fencing law na konsen tulong kayong mandambihan to the resto ang pinag-service na nasampitan ng suspect. Mantang ang fencing law ang suspect ang pinagtugutan kan korte nga magpiansang kantidad 78,000 pesos, mantang ang duwang kaso kay ni mayo maning pinagrekomendang piyansa ang korte. Dagdag na bareta sa lado lokal, Oscar Esmenda, Basta Bareta, sigurado. BDS Basta Bareta, sigurado. Sa iba pang detalyes kan mga barata sa lado lokal, pinaglalauman ngunyan kan Philippine Rice Research Institute, PhilRice, sa Bicol, kan Departamento kan Agrikultura, na igwan ni nagkaperang mga munisipyo, ada dideliberan mga banhi para man sa dry season 2025 na nagpuon pa kan nakalihis na simana asin matapos ini sa pitsa 15 kan bulan kan Marso 2025. Sa pahayag ni Anthony Romeo Sarte Rivera, ang PDO3 RCP Coordinator kanda PhilRice sa Bicol Department of Agriculture, na sa implementasyon ngunyan ang probinsya kan Albay igwanin alokasyon na 28,906 na bags, asin target area iyo ang 13,327 na mabibenepisyaran kan aabuton man sa 14,318 rice farmers sa probinsya kan Camarines Norte. 10,686 ang ipapamudbud na banhi, asin iniya igwanin 4,926 na hektarya ang target area, asin 4,926 ang target na mga paraoma. Ang probinsya kan Camarines Sur, iyo ang pinakadakulang alokasyon na nag-aabot sa 88,327 na bags ang ipapamudbud na banhi, asin ini uminabuta sa 40,737 hektaryas na rice area, asin mabibenepisyaran digdi iyo ang aabuton man sa 34,205 na mga parauma. Sigun Kiribira, dakol pang mga rice farmers ana natabangan kan sinambit na nga programa gabus kan Rice Competitiveness Enhancement Fund receive kan Departamento kan Agrikultura arman kan mechanization, seeds, credit and trainings. Apwera digdi, dakol man subuot ng mga rice farmers ang mabibenepisyaran kanda programa orog na ana mga naon na salado kan kooperatiba na nabenepisyaran din huli man kan na makinarya na makakatabang para man mapadali ang operasyon, asin mabawasan ang gastos ninda sa saindang mga trabahador. Na iba pa niya itong detalyes kan mga barata sa lado lokal, inako manda sa iba pa nga detalyes kan sa tuyang mga barata sa lado lokal, pagkumpirmar ngunyan kan PCR digdi sa laog kan siyudad Canaga na generally peaceful, asin mayo nin mga darakulang mga insidente na nangyari durante kan selebrasyon kan piyesta. Alagad inako maninda na dakula ana mga naging pasaway na mga buyadores orog na itong mga nakairinom, bako naman panata subuot ang ginibo kundi magpasaway. Uya si Staff Sergeant Robert Aguilion, ang deputy kan PCR sa laog kan siyudad ni Naga. Sa kagabusan sir, nasasabi ka po na generally peaceful naman po, asin may man itong magandang darakulang insidente na nangyari durante kan sa kapiyasan ni Inang Peña Francia. Alagad dito ay tapungan talaga maiwasan na itong mga nagpapasaway, lalo na itong mga murad na boyadores.
mga sobra na nainom, imbis po baga na magpanata, kundi nagpaparasali sa tinampo. Ang karupungan dyan, si kaaging translasyon na sa inyo karupang na nalamos na boyadores. Pero overall assessment po, matulinong po at naging celebration campaign na Project Fiesta. Mientras tanto, si mga akusado na nambugbog asin nagresulta kan pagkagadan kan sarong buyadores kan ini mahulog sa salog kan panahon kan da traslasyon ang nasampa naman ni magkakadigong kasong homicide asin na tinugutan mandakan korte na makapagpiyansa kaya temporaryo ang mga ni yaon ngunyan sa luwas kan karsel uya si Sargento Robert Aguilion kan PCR Naga. Ito pong mga akusado po duman na kampana po ng magkakaligong kaso. Pero po, dahil ini man po may piyansa, tinugutan man po kang korte na makaluwas pansamantala mga akusado habang ginadangog natin ang kaso. Mientras tanto, mantang nagkakaigwan ng pluvial procession sa laog kan Siyudad Canaga, sarong grupo na naman ang nagsuruntukan sa lugar kan Elias Angeles Street, arani sa Metropolitan Cathedral, asin man sa PNP Station 1, patin PNP Central Office. Mayo tulos sa nakapagresponding pulis para sa wayon ang mga nagsusuruntukan. Inako kan pulisya na mayo nin formal na complain na nakaabot sa saindang hipatura katakod ka na sambit ng insidente. Alagad pwede man daa na hanapon ang suspect ulit malinaw an kuha sa video o CCTV camera dapit man sa nasambit ng insidente. Uya pa ang pahayag ni Staff Sergeant Robert Aguilion kan PCR Naga. Sa ngayon po, may pugatan na receive na formal complaint. Base naman sa insidente o konsayin ining mga nagsuruntugan na involved na naman ng mga vendors na nabugyan. Alagad din po, pwede ka pong susubod ining mga tao na ini dahil malinaw man ang ng dalagon sa video. Pwede ka po silang magkasuhan kasi taro po ini yung disrupting public order dahil na durante kang pinyapan sa fiesta. Lalo na nagtatagwa na ng procession. Alagad po, ilingon po sir kasi ini po naman kung mag-complain itong kabilang lado, pwede naman po yan. Pero hanapon pa po yung paagi kung paano po ini yung masusunod na tao. Ini po, sir, nangyari lang po ini sa may kalabaanan po ba ang inaagad ang prosesyon na linaw lang sa may, marami lang po ini sir, actually sa may katedral, Elias Angeles Street po. Si video po kay medyo halikop lang na maray, so data po talaga mga pinpoint na pinaka-eksakto yung pangyayari. At iniman mga inbuilt po kung saan kasi ributan, nagsasabay-sabay pa man sa kanyang mga kapasaway. Mientras tanto, inako man ni Aguilion na totoong nahaloy o abala si pagresponde kan mga miyembros kan pulis sa nasambit ng insidente nin Rambul dyan sa Elias Angeles Street, arani sa Metropolitan Cathedral. Ninhuli kan da subuot suro-suan si mga tao na nagdadalan kan sinambit na prosesyon na kinakaipuan panindang aramon kung ano ang nangyari. Huli ta nag-uurupakan si mga tao kaya mayo manin na nag-aarama si mga pulis na yaon destino sa lugar. Uya pa ang parte kan mga pahayag ni Staff Sergeant Robert Aguilion kan PCR Naga. Tama po yan kasi lalo na medyo surok-surok kita naaraan pa lamang si pag-responde. Pero po dyan, minsan biglang nagkasarili ka tao. Siyempre, hinihiling ni kung ano ba nangyari, kung may nagkakagulo na. Then kasi, araw ngayon cancer, pero may nag-uurupak na, nagkasaurumahan sa ng mga unless po na may positive report na igwang namin yung nagsusuruntukan. Saka po kahit siya maris. Mientras tanto, sa nangyaring pluvial procession, sarong auto ang nagkararaot. Ninhuli tayo ni sinarakatan kan mga pasaway na mga buyador sa atopa kan sinambit ng auto. Amay pa, nagpagirumdum na daan pulis na aralion ang mga sasakyan. Tanganing da maraot kan pagdagsa kan na mga tao asin kan mga dibutos. Paulit-ulit da sindang nagpatanid sa publiko. Nagkaigwa pa nga nin pagbandilyo
paglibot ang grupo kan PSO PNP asin nagsagibon in clearing operation sa lugar. Pero daiman pwedeng basulon da ang chopper kanda nasabi ng bihikulo na intirong na damage durante kanini sarakatan asin torong tungan kana mga buyador na nagdadalan asin nag-iiba sa prosesyon. Uya pa ang parte kan mga pahayag ni Police Staff Sergeant Robert Aguilion. Actually, sir, kang amay pa po, mga bandang alas 8, alas 9. Yaon po kami mismo dyan sa may katedral. Remind na po kami, nagpa-announce na po kami, sir, na ining mga sasakyan, nakapalibot sa katedral, maghahali na po dahil nga na magkakaigwa na ng posisyon. Kasi nag-ikot man ang public safety office, kay ibang member ng PNP Naga, na nag-clearing na po kami sa mga paratinda, yung mga ambulance vendor po baga sa English kinang po kasi mga nakapark na sasakyan. Paulit-ulit po kami nag-remind, nag-announce. Alagad ini pong driver, kaya naman po mabasong na cancer sa sasakyan niya, nagkadamit ng estero. Alagad siguro po na napanlingaw siya o dahil niya siguro huhunao na araw to katapon ang maagi duman sa lugar. Atin sa mundo nga, sir, siyempre, ato kong personal na gamit. Grabe, sa itong pag-iingat, basang-basang lang kaning mga... Opo, nga, sir, nagpinarakatan pa. Data na, kumbaga sa araw po kani, data na mabasong sa may sadiri, alagad, respeto naman lang po sa duman sa sakyan. Dahil naman po sa ating sarakan. Sa ngayon, sir, i-verify ta po si identity kaning tao. Pero kung kahiling ka, sir, kung ka ano lang, kung ka opinion ka lang, pero mapuwing taga-naga. Iyoy, kasi kung taga-naga. Pasado, sir, sa video mo yan, rukmi po talaga si Asop at data pa po ma-address damages dahil man po nagreklamo formal at may man po sa nahilig sa social media post may kadiri kung ano ang damages yan tayong sasakyan. Lagi, sir, pwede tamang po yung hanap ang identity lalo kung maplakahan kung sasakyan. Pwede ta po yung masusong, sir. Si Staff Sergeant Robert Aguilion, kanda PCR sa Siyudad Canaga. Sa iba pang detalyes kan mga barata sa lado lokal, inako ni Konsyal Nelda Dunacao kanda Pamplona Camarines Sur na nadangog lang ninda sa sarong asintunadong angkor kan radyo na subuot kinasuana ang LGU asin sanggunian da bayan da kanda banwaan kanda Pamplona Camarines Sur. Kabali dyan sa mga kinasuan subot na nadangog ninda iyo si Mayor Imperial asin man anda mga miyembros kanda sanggunian na bayan nakabali man sa Timuan kanda Pamplona Camarines Sur. Alaga da piglinaw kani na mayo man an sa indang grupo nin nare-receive na anuman na kaso gikan sa ombudsman over pricing da ang kaso na isinampa sa Sainda sa 2 hektaryang daga na binakalkan LGU sa kantidad na 50 milyones pesos na segunda sa parte mismo ni Dunacao. Grabe man, bako dang totoo na 50 milyones pesos ang kantidad kan daga na sa indang pinagabakal. Asinda digdi na inot pa da ang taga-radyo na asintunado na nakakuha kan kopya mantang mayo pasinda ning kopya hali sa ombudsman napano uya si Konsyal Nida Dunacao kan Pamplona Camarines Sur. So, opo, last month, sabi po, na-file sindang kaso against nami sa Sangguniang Bayan, si Mayor Imperial. So, ngunit po, nadangog din sa ibang istasyon na nakapile na talaga. May nag-send. Pero actually, may pamangko kami na-receive hali sa ombudsman. Opo. Sa ibang istasyon po, yun na. Pinarites na before, last week before the Peña Francia, Iguana, na allegedly may overpricing. Pero sabi pa ninda, 2 hectares na binayaran daan na daima baba sa 50 million. Sabi ko, grabe man talaga yan kung totoo yan. Pero sa totoo po, daiyan, sala ang sa indang impormasyon. Nadangog lang ninda sa sarong angkor kan sarong asintunadong radyo na 50 milyones ang kantidad kan 2 hektaryas na daga asin overpricing kuno. Pero dai nagaaram anasambit ng taga-radyo tabako man da ang totoo anasambit ng kantidad kan daga. Alaga da malinaw
pauro-utrong sinasabi kan konsyal na mayo pasindang kopya na nariresibi kan sinasabi kanda angkor kan asintunado na kaso hali sa ombudsman. Uya pa ang parte kan mga pahayag ni konsyal Nilda Dunakaw. Actually po, dahil mayo pa kaming nababasa, kundi nadangog ko lang po duman sa sarong istasyon na allegedly sabi kang tong angkor duman na grabe overpricing. Ito ang luwang Italia na binakatang Sigun po. Mayo, actually po, mayo. Opo daa. Okay, Opo yeah. daa. Saan na naman kitang daa. Sa dahil ko pamanday Iyo ko po. malabas sa dahil ko man na-receive. Dagdag pa man ni Dunakaw na politika ang rason sa pagkaso sa sainda huli ta harani na naman ang eleksyon. Kaya nagahanap man subot nin rason ang saindang mga kalaban sa politika na sinda pigaharas asin na takuton na. Alagad day man sinda natatakot asin preparado na simbagon an anuman na akusasyon laban sa saindang grupo kana saindang kalaban sa politika. Sa pahayag, sinabi ni Dunakaw na igwaman ni nagkapirang mga persona na subuot digdi nakapirma sa pinagbakal na daga kan LGU alagad daiman subuot pig-iba sa kaso kan mga kalaban ninda sa politika asin pinili sana iyo itong yaon kabali sa Timuan Pamplona na pinagkasuan kan sa indang mga kalaban sa politika. Uya si konsyal Nilda Dunakaw kan Pamplona. Sa totoo lang po, politika lang yan. Politika. Mahanap lang sindang mahanap lang sindang rason na kami iharas o kami takuton, pero dahil man po kami takot, masimbag man po kami. Totoo po yan. Totoo po, tama yan. Oo, yung nga ang hapot niyan, tanong yan lang. And aside from that, ang pigpailan nindang kaso, si mga dainag pirma, pig-iba. Si ibang pirma, dahil hindi ipig-iba. So ano yan? Dakulaong pong question mark yan. Hapot yan po. Kaano sa daininda iniba, si ibang nagpirma. Isan di Riparial asin Noel Francisco, dating konsyal kan siyudad Canaga asin nagkandidato nga alkalde kan nakalis na eleksyon daog dyan sa Pamplona, Camarines Sur, iyo ang nagsampa nin kaso laban sa Timuan Pamplona. Tubod si Dunakaw na igwa ni nagsugo sa mga ini na politiko na malaban sa grupo kan Timuan ngunya na eleksyon. Malinaw subuot na sarong harassment o harassment anasambit ng bagay para gamiton ngunyan na eleksyon. Asin ipaaram sa publiko na pigkasuan sinda alagad malinaw na bakong totoo anasambit ng mga akusasyon. Uya pa ang parte kan mga pahayag ni konsyal Nilda Dunakaw kana Pamplona, Camarines Sur. Ang nag-file po Sandy Riparial, saka po si Noel Francisco. Para rest po yan, ex-councilor, ex-municipal councilor. Ay, igwa. Permina, si Malaban. Normal. May man po ibang. Mayon po, tama. Mayon po, sabi po, putik. May hamabunan. Siya po, importante. Kami po, tanggo niya ang bayan, normal. Man po, ito for legislation. Totoo po, harassment. Harassment lang po yan. And sa gusto nindang, na ini-expose, gustong maaraman ninda ang publiko na kinarasuhan kami. So sa parte mi po, harassment yan. Sige, haras kami. And sa iba na banda po, politically, demotivated yan. Oo. Parte yan kan mga pahayag ni konsyal Nilda Dunakaw kan Pamplona, Camarines Sur. Mga tugang iyan ang katiripunan kan bareta alas 7. Sa pangarang kan sa tuyong mga nakaibanan sa pagpaabot nin mga bareta, yaon dyan sa Engineering Department kaibanan ta dyan si Sir Stephen Pabis. Ako po ang sendong para bareta si Jonel Cuba. Mabalus po kan sa pong pagantabay. Salamat po. Mapasatuya pulugodan biyaya patin ang bendisyon kan mahal na Diyos. Salamat po. Basta bareta sigurado. BBS Basta Bareta, sigurado.